Magandang umaga po, Ma'am Jen. Welcome again sa amin pong programa, and then si Bombo Kier po ito ng Bombo Radyo Naga. Ma'am, bati muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers. Good morning po, maray na aga tabi sa imo, Bombo Kier. Asin sa gabos po na parahinan nyo kang Bombo Radyo Naga, maray na aga po sa Satuyo Gabos. Alright. Opo, maray na pagkaaga, ma'am. Anyway, ito ma'am, ito nga, malapit na yung Labor Day. Sa May 1, Labor Day na. Kayo ma'am, bilang chairperson po nitong Bicolana Gabriela, syempre sa mga kababaihan po, bago sumapit yung Labor Day, ma'am, ano po ba ma'am sa tingin ninyo yung mga tawag nito, yung mga pinakamatinding problema ng kababaihang manggagawa dito sa Bicol, especially dito sa Kamsur ngayong 2026 na nais po ninyong i-address sa Labor Day, sa May 1, Ma'am Jen? Opo, unang-una po ang sektor ng mga manggagawa, lalong-lalo na po dito sa Bicol. Kumbaga marami yan, hindi lang po sa sektor ng mga kababaihan, kundi ang sektor ng mga manggagawa, nandyan po yung sa banggitin na natin yung sa mga minimum wage earners, So, nandyan po all genders ang nandyan, mga private workers, sa mga pribadong kumpanya. At syempre, pag sinabi nating mga manggagawa, nandyan yung mga kababaihan, nandyan po yung mga manggagawa sa transportasyon, manggagawa sa media, tapos mga manggagawa sa manggagawang bukid, manggagawang kultural at manggagawa sa karapatang pantao. Kumbaga marami yan. Kumbaga sa lahat po na mga ahensya, sa lahat ng mga kumpanya ay nandyan po ang mga manggagawa. So sa tanong po kaugnay sa sektor ng mga kababaihan, sa mga manggagawa in particular, kumbaga kung dito sa Bicol, ang isang issue pa rin na ating tinutungtungan, lalong-lalo na po malapit na ang May 1, ito pa rin issue ng ENDO o kaya contractualization. So, kumbaga hindi naman po lingid yan sa kaalaman ng lahat, kahit sa government, sa mga sangay ng gobyerno, sa mga LGU, nandyan pa rin yung usapin ng contractualization o kaya contract of service na tinatawag, ang mga job orders. Pag ENDO, sinasabing pag 5 to 6 months, pag ENDO, tapos na ang iyong kontrata. So dito sa Bicol, dahil ang marami po yung mga sinasabi natin mga sales worker, mga retail workers at sale workers, parehas po ng mga sales ladies. Dahil sa maraming malls dito sa Bicol, ang karamihan ng mga kababaihan, mga manggagawa ay nandoon sa mga malalaking malls dito sa Bicol. So isa sa pinakaharap po ng mga problema ng mga manggagawang kababaihan ay binanggit ko na nga yung usapin ng ENDO o contractualization. Pangalawa, yung usapin po ng tinatawag nating mababang sahod. Dahil kahit pa sinasabi ng ating gobyerno na sumusunod sa minimum wage na 455 ang minimum wage dito sa Bicol, marami pa rin ng mga pribadong kumpanya o kaya mga pinapasukan ng ating mga manggagawa ang hindi pa rin sumusunod. So, iyan po yung mga issue na kumbaga kinakaharap. At liban pa dyan, yung usapin pa ng sinasabi natin na meron pa rin diskriminasyon. Kasi po, halimbawa sa mga sales ladies o kaya kahit sa mga BPO workers, isa sa mabigat na mga sa pagpasok pa lang ng trabaho ng ating mga manggagawa ay yung mga requirements. Kung wala kang puhunan, wala kang pang-medical, wala kang pangbili ng uniform, wala kang pangbili ng makeup at sapatos, hindi ka kaagad makakapasok. So, ibig sabihin, kailangan pa rin ng puhunan. Liban pa dyan, sa Pilipinas, dahil mataas nga yung qualification, kahit mga merchandiser, kahit mga sales ladies, kailangan pa rin na nakatungtong ka sa college. Tapos, syempre, isa pa sa mga qualification, at least meron kang work experience. Kaya isa rin sa mga, kumbaga, problema rin ng ating mga newly graduates, yung usapin ng pagkakaroon ng work experience, dahil isa yun sa mga qualification ng ating mga manggagawa. At dagdag ko pa, sa mga kababaihan, may nakalagay pa dyan na with pleasing personality. So, dun pa lang makikita natin yung discrimination, Bombo Kier,
Kaya medyo may kahirapan ang ating mga manggagawa, lalong-lalo na po sa pag-a-apply ng trabaho, hindi lang dito sa Bicol, kundi po sa buong Pilipinas. Opo. Dito ma'am, para lang, magkaroon ng validity sa mga naaano natin, na mga nakikinig sa atin. Kung may data kayo ma'am ano, sa mga miyembro po ninyo, ilan po ba ma'am yung halimbawa minimum wage earner? Ilan po yung halimbawa walang benepisyo tulad ng SSS? Ilan po yung, nabiktima ng endo, mga gano'n, Ma'am Jen? Actually, kung sa Bicolana, Gabriela, kasi ang kumbaga isa lang ang mga manggagawang kababaihan sa nagkakaroon tayo ng mga research o kaya pagkuha ng mga datos. Kumbaga sa ngayon, wala tayong datos kaugnay dun sa mga binabanggit natin kung ilan. Pero itong mga binabanggit kong mga datos ay batay mismo sa mga reklamo o kaya sumbong ng mga kababaihan. Meron nga kaming isang miyembro na kumbaga kaya naging miyembro sa ng Gabriela dahil nakaranas siya ng sexual harassment mismo sa kanyang hindi naman pinaka-boss pero yung parang supervisor ba ang tawag doon o manager na nag-handle sa kanila. So maraming mga problema yan, lalong-lalo na po dito sa Bicol. Kaya nga sinasabi natin na hindi lang kaugnay sa sahod ang problema, kundi maraming mga kailangang tutukan na problema. Halimbawa, yung usapin pa lang kung sa mga nakakausap natin ng mga sales ladies, ano po kasi hindi ko lang alam ngayon kung meron ng panibagong polisiya, pero binabanggit nila na siyempre yung 8 hours na pagtayo, kasi lalong-lalo na sa mga cashier, di ba, yung mga ah, nag, mga kahera, almost 8 hours talaga sila nakatayo. Tapos siyempre, meron pang oras yung sinasabi nilang pagpunta lang sa banyo o kaya yung pag-CR o kaya kung ano mang gagawin nila, ay may oras lang yon. So, napakahigpit talaga. Kaya, ibig sabihin, yung mga sakit na pwedeng makuha ng ating mga manggagawa, ay hindi pa rin yun, kumbaga, pasok lalong-lalo na kung meron man silang insurance. Kasi meron ding mga nagrereklamo, nagpapaabot na kahit sila, yung SSS at PhilHealth ay walang hulog. Dahil, halimbawa, yung mga kalakaran sa mga malls ngayon ay hindi direkta yung sinasabi nilang insurance at PhilHealth doon mismo sa pinagtatrabahuhan, kundi dumadaan pa siya sa agency. So, sa ganitong mga pagkakataon po, kumbaga, mas malala kasi doble-doble yung pinapasan na, kumbaga, yun, sinasabi natin na kahirapan at kumbaga kalagayan ng ating mga manggagawa. Kasi halimbawa, kung magrereklamo sila, kung isa o dalawa lang, kumbaga parang babayaran ka lang, kaya bibigyan ka lang kung mas maigi nga kung bigyan ka ng separation pay. Pero kadalasan, aalis ka na lang kasi hindi mo na matiis yung kalagayan mo sa trabaho. Ang ina-advise naman, halimbawa, ina-advise naman sa kanila ay pumunta sa DOLE. Kaya lang, syempre halimbawa, kung sa mga manggagawa, kapag nagpunta sa DOLE o kaya sa anumang ahensya ng gobyerno na pwedeng magreklamo, ay mas maigi talaga na mas marami. Kasi halimbawa makikita natin na kapag isa o dalawa lang, minsan hindi napagtutuunan ng pansin ng ahensya ang mga reklamo at kadalasan ay dahil sa pabalik-balik, tapos wala nang trabaho, wala ka ng pamasahe, pinapabalik-balik ka pa sa mga government agency, hindi ka pa nabigyan ng separation pay, talagang parang siyempre titigil ka na lang dahil nga kumbaga mahirap ang buhay at maghahanap ka na lang ng ibang trabaho. So yan po yung mga gusto nating tutukan. Actually meron namang aktibidad na gagawin po dito sa Bicol sa May 1. Kumbaga yan po yung mga karaniwan na nararanasan ng ating mga manggagawa dito sa Bicolan. Okay po. Ito Ma'am Jen, ngayong darating na May 1, yun nga pong Labor Day, ano po yung inyong mga plano or aktibidad ng Bicolana Gabriela ngayon nga pong Labor Day? May mga isasagawa ba tayo ma'am na kilos protesta, mga forum, outreach program, Ma'am Jen? Opo. Ang gagawin po na pagkilos ng Bicolana Gabriela, ito po ay kasabay ng lahat ng mga progresibong grupo at siyempre yung All Workers Unity, tawag natin dun sa mga iba't ibang mga manggagawa sa iba't ibang sektor.
Alam naman po natin ang May 1 kumbaga sa Pilipinas at sa buong mundo ay historical siya na parte ng ating paggunita, lalong-lalo na po ang Mayo 1 dahil alam naman natin Labor Day, yan talaga ay para sa ating mga manggagawa. So, ang Bicolana Gabriela po with Bayan Bicol at iba't iba pang mga organisasyon, yung All Workers Unity dito sa Bicol ay magkakaroon ng parang isang consultative forum. Kasi binabanggit ko nga po kanina na kumbaga kulang tayo sa datos kung kaugnay dun sa binabanggit natin na ilan ba yung mga contractuals dito sa Bicol, ilan ba yung mga nakakatanggap lang ng mga minimum wage, ah, minimum wage at ilan yung mga hindi at yung mga pagawaan ano po lalong-lalo na dito sa Bicol na kung saan na merong mga problema sa ganyang mga usapin. Kaya yung consultative forum po, lahat po ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, mga manggagawang bukid, mga manggagawa sa pribadong sektor, government employee, tapos yung sa mga teacher, ano po, kasama natin yung Bicol Union, at mga iba't iba pang mga manggagawa po dito sa Bicol, magiging consultative siya kasi parang iipunin natin yung mga karanasan, iipunin natin yung mga testimonya at iipunin natin na yung buhay na kalagayan, yung tunay na kalagayan ng ating mga manggagawa para po kumbaga ito ay maiharap natin at syempre alam naman po natin sa Metro Manila ano po at sa buong bansa ay magkakaroon din ng mga paglulunsad. Binabanggit natin na ang Mayo 1 ay kumbaga hindi lang ito mga manggagawa ano po. So lahat ng sektor ay dadalo rin kasi syempre po isa sa naaapektuhan ng gerang agresyon na tinatawag natin ngayon na medyo naka-ceasefire lang kaya medyo tahimik ang US sa Iran. Pero naka-ceasefire lang sila. Hindi natin alam kung kailan ulit magbabakbakan yung dalawa, lalong-lalo na po na alam natin na yung punot dulo ng krisis sa langis, yung krisis na nararanasan ng ating mga manggagawa, ay isa rito yung gerang agresyon na ginagawa ng US, ng Israel sa Iran. Kaya kahit tayo, at ang pinaka kumbaga apektado ng mga pangyayaring krisis na to ay ang ating mga manggagawa dahil sila po ay yung nakakaranas ng kumbaga wage gap, ibig sabihin nakakaranas ng matinding krisis dahil sa napakababang sahod. Kaya halimbawa itong sa May 1, dun sa after ng consultative forum ay ilalabas pa rin natin para po ipakita at ipanawagan sa mga mamamayan yung panawagan natin sa 1,200 minimum wage sa buong bansa. Ano po, at syempre yung panawagan natin para sa kumbaga sitwasyon o kaya magandang sitwasyon ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na po dito sa Bicol. At syempre, yung ating mga panawagan, binabanggit ko nga kanina, yung usapin ng diskriminasyon, at syempre yung sa ekonomiya, kaugnay sa ekonomiya, yung ating pagpapanawagan sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagtatanggal ng excise tax at VAT sa langis at iba pang mga pangunahing bilihin, at syempre yung pagiging pagkakaroon ng serbisyo sa mga mamamayan. Binabanggit nga natin kanina na ang ating gobyerno ay dapat natingnan kasi sa ngayon makikita natin may pera sa gera, may pera sa korupsyon, may pera dito sa mga kumbaga aktibidad ng ating gobyerno, may pera sa ayuda, pero kumbaga walang pera para sa mga mga pangangailangan lalong-lalo ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na itong usapin ng dagdag sahod. Kaya sana itong mga ating mga panawagan ay kumbaga pakinggan, lalong-lalo na po ng ating gobyerno dahil kumbaga ang pinaka-apektado nito ay mga manggagawa at mga ordinaryong mamamayan, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. Opo, iyon. Dito ma'am, sa mga remaining question na lang ito ma'am. Sa mga employer dito sa Naga or sa Kamsur, ano ba ang mensahe ninyo sa kanila ma'am? Ano yung dapat nilang baguhin sa pagtrato sa mga babaeng empleyado, ma'am Jen? Opo. Siguro kung sa Gabriela, kasi alam naman po natin na ang lahat ng mga government agencies, pati yung mga private sector, yung mga pribadong pagawaan,
ay kumbaga nasa batas naman 'yan na kailangang magkaroon ng mga gender sensitivity program o kaya training. Ano po, kasi marami ng mga manggagawa talaga ang nakakaranas ng mga diskriminasyon at siyempre yung usapin po ng mga pangbabastos mismo, hindi lang sa mga kapwa manggagawa, kundi lalong-lalo na sa mga boss. Ano po, na sana kumbaga ito ay maging mandato lalong-lalo na po at ito naman ay nasa batas na magkaroon talaga ng both. Halimbawa sa isang grocery stores lang o kaya sa isang maliit na malls, kailangan talaga kahit yung mga lalaki ay uma-attend sa mga gender sensitivity training para sa loob ng pagawaan, kumbaga maging conducive o kaya may respeto ang bawat isa, lalong-lalo na po sa mga pagawaan dahil nga binabanggit ko kanina na nandoon pa rin yung diskriminasyon, nandoon pa rin yung mga sexual harassment na nangyayari. At siyempre, alam naman po natin na kumbaga, ang binabanggit natin na ang mga manggagawa ang bumubuhay sa kumpanya, nagbibigay ng kanilang lakas, talino at siyempre ng lakas paggawa. Kaya sana pahalagahan ito ng mga businessman o kaya kapitalista, lalong-lalo na po dito sa Bicol. Kasi yung sinasabi nga natin, ang mga manggagawa ay ang sandigan ng ekonomiya sa ating bansa. Kaya dapat natin po na kinikilala ang kanilang ambag, lalong-lalo na po sa pag-unlad ng ating bansa. Opo. Eto ma'am, last question na lang. Pagkatapos ma'am ng Labor Day, ano yung next ninyong malaking kilos o malaking pagkilos ng Bicolana Gabriela? And paano po kayo, halimbawa, masasalihan ng mga ordinaryong Bicolana, Ma'am Jen? Opo, siguro kunin ko na lang yung pagkakataon bumukyer na kumbaga imbitahan lahat po ng mga manggagawa. Ano po, actually yung aktibidad na gagawin natin na forum ay sa Legazpi po ito gagawin at magpapalabas na lang kami ng media advisory siguro para makapag-announce ng ating venue. Ano po, ito po ay gagawin sa May 1. At siyempre kumbaga imbitado po lahat ng mga manggagawa, tayo po ay magsama-sama at doon po ay pag-usapan natin lahat ng mga problema at siyempre hindi lang problema, yung solusyon na gagawin natin lahat kumbaga ng sama-sama, lalong-lalo na po yung pagpapanawagan natin ng pagpapataas ng sahod, lalong-lalo na po dito sa Bicol, yung 1,200 na minimum wage sa mga manggagawa. Tapos siyempre po yung ating panawagan din sa ating gobyerno na sa panahon ngayon na kumbaga lutasin at bigyan ng matagalang solusyon itong nararanasan nating krisis kasi binabanggit nga po sa balita kanina na kumbaga baka umabot pa ng hanggang katapusan ng 2026. Ano po? So napakahirap noon sa ating mga manggagawa lalong-lalo na po na nalalapit na naman kumbaga ang bilis lang ng araw tapos malapit na naman ang pasukan. So magiging doble na hirap sa ating mga manggagawa, sa mga kulang na mayroong mga estudyante. Ano po? At siyempre, atin pong panawagan din yung usapin ng siyempre po yung pagkakaroon ng kumbaga maayos na kalagayan ng ating mga manggagawa, walang diskriminasyon at siyempre yung pantay na trato at pagkilala sa karapatan at yung sahod na nakabubuhay sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na po na kumbaga yung mga benepisyo, yung usapin ng SSS, PhilHealth, na sana po ay maging vigilante tayong bantayan dahil ito po ay atin sa ating mga manggagawa. Sana po ay mabantayan na nahuhulugan o kaya nabibigyan ng ating mga employer. At syempre, ang Bicolana Gabriela naman po ay kumbaga laging bukas para sa mga komunikasyon sa mga gusto po na kumbaga makipagbahagi. Kumbaga nagbibigay din po kami ng mga legal advice sa pamamagitan ng ating mga makabayang abogado at syempre kumbaga nandoon po yung legal clinic ng Gabriela sa mga biktima ng mga pang-aabuso. Ang opisina po namin, alam naman po ninyo, ang opisina namin ay nasa Bagong Bayan po. Kumbaga ang Bagong Bayan, Sur, Naga City, ang pinaka-trade, kumbaga ang landmark po ay dun malapit sa Windsor Trading. Kaya sa mga manggagawa, sa mga kababaihan at sa lahat po ng mga Bicolano na gusto pong dumulog at meron pong mga gustong isangguni sa
lalong-lalo na po itong mga nabanggit ko kanina na mga usapin sa mga manggagawa ay welcome po kayo na pumunta at mag-inquire sa aming opisina. At sana po ay magsama-sama tayo sa May 1 sa Labor Day at patuloy po nating ipaglaban ang karapatan ng ating mga manggagawa para po sa mga susunod na henerasyon at syempre po marinig ng ating gobyerno ang ating panawagan. Magandang umaga po, maray na aga po sa Satuy Agapos, Bumbukier, salamat po. Asin sa Satuy ang mga parhinanyog, Diyos maray na aga po. Asin salamat Satuy Agapos.